Washing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa,
Kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas, ang oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po natin magigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo ngayon pong Happy Wednesday morning? Simbang Baklaran at ikapito na po tayo sa buwan, o ikawalo na pala. Ayaw po, asan yung date? Ikawalo sa buwan ng Hulyo. It's July 8, 2026 mga kaibigan. Lapit na kasi birthday ni Mayor Lakay Deo Macalma.
Respect please. Si Mayor, magbe-birthday. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Siyempre, pasamahan niyo pa yung paglilikod may binauhan, ha? Hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At tayo po ay nakatutok. Siyempre, tuloy-tuloy ang coverage natin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero meron din po tayong tinututukan na super typhoon. So maging alerto po ha ang mga kinaukulan. Dahil meron na tayong super typhoon Inday. Dahil nakapasok na po, pumasok na, umenter na sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng ating bansa sa PAR. Ito pong super typhoon Inday. Kanina po yung alas 3 ng madaling araw at sabi po ng Pag-asa, yan po ay, super typhoon nga. Oo, sige nga. Eto na, nasa linya na natin. Hingi muna tayo ng update sapagkat kanina yung pinakahuling update nila, 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ano na kayang distance nito ngayon? Nasa linya po natin mula sa DOST Pag-asa, Dr. John Manalo. Dr. John, magandang umaga. Magandang umaga po, Miss May, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Ang ating pong update patungkol dito kay Super Typhoon Bobby, ito ay nasa layong 1,270 kilometers na east ng Northern Luzon. At base po sa ating latest satellite, latest Tropical Cyclone Bulletin, ito ay nananatiling super typhoon at may lakas ng hangin na umabot ng 185 kilometers per hour malapit sa mata. At gustiness o pagbugso na umabot ng 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, papalapit sa Northern Luzon sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang good news po dito ay habang papalapit ito ng Luzon, eventually after 24 hours ay magno-northwestward po na direction papuntang Taiwan. So hindi po natin nakikita na ito ay magla-landfall. At ganun din po ay yung kanyang pag-maintain ng kanyang intensity ay hindi na rin natin nakikita na magpapatuloy na magiging super typhoon. By Friday kasi ay posible na ito na mas humina into typhoon category from super typhoon to typhoon. Pero dahil sa kanyang size o laki, lawak nitong si Super Typhoon Inday ay nakataas na kahit may distansya pa sa signal number 1 itong mga babanggitin natin na probinsya. Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern central portions ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern central portion ng Catanduanes at northern portion ng Aurora. Also, sa mga kababayan natin na mga isda at manlalayag, ay magtataas na po tayo sa mga susunod na oras ng gale warning. Ibig sabihin, may babala na po tayo sa matataas na alon, particularly sa northeastern part ng Eastern Visayas. Ganun din sa northern and eastern coast ng Luzon. At ang gusto po natin na ipagbigay impormasyon mainly ay yung mga kababayan natin sa western section ng ating bansa kasama yung Metro Manila ay makakaranas po ng mga pag-ulan starting Thursday hanggang sa Sunday. Dahil po ito sa pagpapalakas ng habagat nitong si Bagyong Inday. At yan po yung ating update. Dr. Jan? Yes po. Total nabanggit ninyo, yung habagat na naman, yung inaasahang mananalasa sa atin, bagamat hindi talaga direkta tayo apektado nitong super typhoon. Abot hanggang Mindanao yung hangin. Gaano ba kalawak yan kapag maipaliwanag natin sa mga kababayan natin? Yan ba'y mahalos saklaw yung buong Pilipinas? Kapag ibabase natin doon sa extent niya, umabot po ng 900 kilometers po yung kanyang radius. Ibig sabihin, kung bubuuin natin yung size nito, hanggang sa pinakadulo niya, ay posibleng abutin po yung simula Southern Luzon hanggang Mindanao. O di kaya naman ay Northern Mindanao hanggang Luzon. At yung lawak ng bagyo, parang kasing laki yan, Tama po ba nung bagyong Uwan, kung pwede nating ma-compare, dahil noon natabunan din yung buong Pilipinas In terms of size, yes po, comparable po sila. Pareho po silang yung malaki yung extent. Malaki yung extent, but then sabi nyo nga yung good news, mabilis naman. Pero 25, di ba, kilometers per hour yun Medyo bagal pa ng konti yun, hindi ganun kabilis. Yes po. Yung talagang sinasabi po natin na kapag slowly o kaya stationary, almost stationary, ay kapag less than 10 kilometers per hour. So, yung 25 po ay somewhat parang
15 to 25 ay parang normal po tulad po nung binanggit ninyo, Miss May. Bahagyang may kabilisan na rin po. Apo, yung lawak po ng habagat, ano po yan? Hanggang saan yung kanyang yung pag-ulan na maadala ng habagat hanggang saang parte ng Pilipinas? Sa ngayon po yung habagat ay nakaka-apekto specifically dito lang sa southwestern section ng Mindanao. Pero habang papalapit po itong si Bagyong Inday sa ating sa northern section ng PAR, papalapit sa ating kalupaan, ay hila po ito starting bukas ay unti-unti mararanasan na ng mga kababayan natin dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, western section ng Negros Island region, yung mga pag-ulan na dala ng habagat. And eventually by Friday, ito po yung time na kung saan ay malaking lugar na, bahagi na ng ating bansa yung maapektuhan. Kasama na po dito yung Metro Manila. Ayun. So ang Metro Manila, parang pagka sumasapit tayo sa bandang hapon at gabi, tindi ng ulan. Lalo na kagabi, di po ba, na lakas ng kulog at kidlat eh. Yan na po ba yun? Yung kagabi po ay o kaninang madaling araw ay thunderstorm po ito. So imagine po natin yung ganung intensity, tapos mas ipoprolong po natin throughout the day. Ganun po yung ina-expect natin na magiging epekto nitong enhanced habagat. Oo. So ibig sabihin, towards tomorrow, yun na yung impact nung lakas nung habagat. Yes, tama po yan, Miss May. O kasi nililinaw natin, Dr. Jan, para nang sa ganun makapaghanda yung ating mga kababayan. Bagamat alam natin, yung iba naka-alerto na po, meron ng suspension ng klase dito sa Metro Manila. Ilang parte ng Metro Manila, lalong-lalo na inaasahan na talagang unang mga maapektuhan. Opo, Miss May. Actually, we really appreciate po yung Q&A na ganyan, Miss May, no? Di lang po yan nakakatulong sa mga kababayan natin. Natutulungan din po yung pag-asa niyan na mas i-communicate nang mas naiintindihan po nila yung mga warnings and impacts po na posibleng idulot sa kanila. Oo, lalo na kanina nabanggit nyo, isa na lang Dr. Jan yung sinasabi niyong pagtaas ng gale warning, dapat ngayon pa lang alam na nung ating mga mangingisda at yung mga pumapalaot yung lakas nitong bagyo. Opo, dahil may mga kababayan din po tayo na for several days yung laot nila. So, mahalaga po na huwag na po silang pumalaot. Okay, maraming salamat Dr. Jan at ingat po tayong lahat. Maraming salamat din po, Miss May. Ingat po. Maraming salamat mga kaibigan, Dr. Jan Manalo mula po sa DOST Pag-asa. Kanina nababanggit po natin, nag-suspend na po ng klase yung ilan po sa ating mga local government units dito po sa Metro Manila. At ngayon po yan, ngayon pong araw ng Miyerkules. At inaasahan kasi yung malakas na ulan. Sabi nga po ng Dr. Jan Manalo kanina doon sa ating panayam, meron pong habagat, no? Hindi man tayo talagang grabing maapektuhan itong super typhoon kasi dahil lalabas po agad ito eh. Pero siyempre palalakasin po niyan yung habagat at yan po ang nagiging malaking problema natin pag yan po ay malakas ang dalang mga ulan. Alam na po natin lalong-lalo na doon po sa mga flood prone areas, naku po, yung epekto niyan grabe. Kaya po kabilang po doon sa mga nag-anunsyo na walang pasok ngayong araw ng Miyerkules, preschool to high school, ayan, naging maaga ang Navotas City at all levels naman dyan po sa Caloocan City at sa amin sa Malabon City. Aba, yan ang maagap. Oo, dapat lang. Kesa yung maipit na naman sa gitna yung ating mga mag-aaral, lalong-lalo na yung mga preschooler, no? Yung mga nasa grade school. So, ang abiso po, although meron po silang suspension, may advisory naman, may abiso ang Malabon, maaari naman daw mag-shift ng alternative delivery mode of learning o yung tinatawag na online classes yung mga eskwelahan sa kanilang lungsod. Yun po, no? So, ingat po tayo ingat at maging maaga para wala nang magbubuwis ng buhay. Mga kaibigan, oras po natin 28 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayan, standby lamang po, meron pa rin po tayong pasyente sikapin nating matulungan ngayon pong araw ng Miyerkules. At habang tayo naman po ay sabi ko nga, kung nakatutok din tayo at the same time sa Super Typhoon Inday na maging epekto nito sa ating bansa, tayo po yung maghahatid pa rin naman ng special coverage mamaya sa pagpapatuloy po ng
impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado, no? So ang alam ko ngayon yung cross-examination ng defense team ang nakaschedule, no? Doon po sa unang testigo ng prosecution ang NBI agent, ano, na tumestigo nga po kahapon. So mamaya po antabayanan po natin yan. Oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califacton, amoy nakaka-joyful.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy na po tayo sa baging ito nating programa, pero bago sa ating pasyente, ayan, batiin muna natin ang ating sister station, Easy Rock, ng happy anniversary. Ayan, 17th ano? Happy 17th year anniversary, Easy Rock. Yan ang inyong isa sa mga paboritong FM station, no? Dito sa ating bansa. Happy anniversary. Siyempre nandiyan sina DJ Sam, di ba? Marami sila diyan. Sina DJ, sino pa yung ating mga DJ diyan? Anyway, tayo po ay nakita natin daming pagkain. Ayan, kaya congratulations Easy Rock, happy anniversary. At ngayon mga kaibigan, dako na po tayo sa ating pong pasyente. Bigyang daan po natin. Ating pasyente ngayong umagang ito po ay ayan, alamin natin, si Nanay Amelita Castillo. Actually, siya po yung ating pasyente for this week, 46 years old po siya, taga Tondo, Manila. Si Nanay Amelita po ay byuda na, pero meron po siyang 2 anak at siya po ay naglalabada, yung kanyang source of income. Nito pong January, ngayong taon, nakaramdam daw po ng pagkahilo. So, masama yung kanyang pakiramdam araw-araw na nung nagpa-check up po siya sa ospital. At doon po nalaman, meron na pala siyang pneumonia at hypertension. So sinabihan po siya ng doktor,
kailangan na po niya magpa-laboratory. So labis pong nabahala itong si Nanay Amelita dahil wala siyang sapat na pera para siya ay makapagpa-laboratory. Kaya siya po ay nagpupunta daw po, no, sisimba sa Quiapo Church. Ayan, o nagpupunta pala dahil doon po sa Quiapo Church, doon po pwede ding humingi po ng medical assistance, ano. So sobrang gusto niya po, no, na makainom po ng gamot. Ang problema po, wala siyang mapambili. So ngayon kausapin po natin si Nanay Amelita Castillo. Nanay Amelita, magandang umaga. Magandang umaga po, ma'am. Nanay Amelita, nasan ka po ngayon? Andito po sa labas po. Sa bahay. Po. Oo. Ano pong sabi ng doktor dun sa sakit mo na pneumonia? Sabi ko po kasi yung doktor po, hindi pneumonia ko po. Yung mga kainis po kami ng gamot. Pero ba mabalik-balik din yung po, sabi po ng doktor. Oo, pero nung na-diagnose ka ng January, okay ka na ngayon. Magaling ka na sa pneumonia. Opo, pero bumabalik sabi po ng doktor, bumabalik daw. Opo, pag hindi kayo nag-ingat dahil ang pneumonia talagang dapat po medyo malakas ang inyong immune system, di ba? Oo, pero since kayo po ay hanggang ngayon po kayo po ay naglalabada. Hindi pa po kasi nawala po ko ng trabaho kasi nagpa-check po ako. Opo, pero yung dalawang anak po ninyo ay may kanya-kanya na po ba itong pamilya? Wala pa po asawa. Yung mga anak ko na sa pamilya po ng asawa ko po. Oo, nanay, lapit ka nga po, yung pong lapit ka nga po ng konti sa diyan sa, mouthpiece mo. Lapit ka ng konti kasi hindi ko po masyadong marinig. Ayan, Nay? Oo. Opo. Oo, anong tawag sa'yo, Nanay Amelita? Nanay Ming ka ba? Amelita po. Amelita, akala ko, Nanay Ming. Ayan. Anyway, Nanay Amelita, ganito po. So ngayon po, okay na kayo, wala namang kayong pneumonia. Wala namang kayong pneumonia ngayon. Clear kayo. Saan po ba kayo nagpapa-check up pagka kailangan nyo magpa-check up? Sa Tondo Med po. Tondo Medical Center. So doon po kayo na outpatient. Di naman po kayo na confined, di ba? Di kayo na confined sa ospital. Hindi po. Di naman. Ay, mabuti naman. Nagagamot po ako. Oo, balikan ko lang yung mga anak ninyo. Meron kayong dalawang anak. Ilang taon na po ba yun? Yung dalawang anak ninyo? Anong panganay? Ilang taon ang panganay at bunso? 27 po sa 27 at 23. Oo. Nanay Amelita, pakihina nyo nga po yung radyo. Kasi naririnig po natin yung usapan natin, nag-feedback. Ayan, para mas magkaintindihan po tayo. Pahina po ng radyo. Mukhang nakabukas ang radyo mo. Radyo po? Oo. Radyo ba yung naririnig ko o television? Baka po yung aso po. And then, nag-feedback kasi yung usapan natin. So, baka meron kang radyong nakabukas. Yung aso po kasi po, tumatawal po. Sa labas po kasi ako ng anak. Hindi tahol ng aso yung... Nanay Amelita, hindi tahol ng aso yung naririnig ko. Yung pinag-uusapan natin, alam mo yung nag-feedback, parang may nakabukas na radyo. So, wala bang radyong nakabukas? Wala po. Bakit naririnig ko yung sinasabi ko? Hindi kasi ma'am, kupad lang po kasi po siya po. Sabi talaga po mag-interensya po kasi po. Alin yung cellphone mo? Okay. Okay, sige. Ayan, medyo okay na dyan. Okay na dyan, Nanay Amelita. So ngayon, Nanay Amelita, ang tanging problema mo ay yung hypertension, tama? Opo, hypertension po. Okay, so anong sabi ng doktor sa hypertension mo? Tuloy-tuloy na po yung inom ko po yung gamot ko po, ma'am. Tuloy-tuloy na gamot. So, oo. Sa bagay, pag na-diagnose ka na may hypertension, kailangan mo talaga dyan gamot, ano? Pero sino ang kasama mo ba sa bahay? Yung dalawang anak mo na age, ang edad ay 27 at 23, tama ba? Hindi po, sa kamag-anak ko ng asawa ko po, ma'am.
Oo, silang dalawa. So wala kang kasama? Nakikitira lang po ako sa kaibigan ko po, ma'am. Oo. Oo, pero yung 27 at 23 na yun, nasa edad na yun eh. Ibig sabihin, may mga trabaho ba sila ngayon? Wala po, ma'am. Wala po sila trabaho kasi pinapag-aaral lang po sila. Balakan po ng mga... Oo, so wala silang trabaho, pareho bang lalaki? Opo. Naririnig ko talaga yung boses ko, ipiwi na. Oo. Anyway, at ganito, Ate Amelita. So, ibig sabihin, wala silang trabaho, nandun sila sa kamag-anak ng asawa mo, tama po ba? Opo. Oo. So, nandun sila. Anong ginagawa? Po? Oo. Anong ginagawa nila? Anong pinagkakaabalahan ng dalawa mong anak? Hinupot lang po sila ng mga season po yung asawa ko po. Hinupot sila. Wala pong nabida po. Oo, pero dapat sa edad na yon, Nanay Amelita, meron na silang trabaho, kundi man sila nag-aaral, di ba? Ano po kasi naman, ano po sila ano po sila, ano po sila na tawag ko doon na... Oo, Nanay, ang hina nung ano mo. Anyway, sige, ganito po. So, ang kailangan mo po ay pambili ng iyong mga maintenance medicine, no, Nanay Amelita? Opo. So, dapat mainom mo yan. Pero, ang diagnosis sa'yo, hypertension lang. Wala ka naman diabetes. Wala po. Ayun, mabuti naman, mabuti. Ang... Minsan po, ma'am, wala lang po ko ng pagkain. Kasi mga kaibigan ko po, kasi wala nga po kung trabaho mo. Oo nga, kasi hindi ka nakakapaglabada. Pero dapat, oo, yung mga anak mo malalaki na yun, may trabaho at kahit papano sila yung bubuhay sa'yo, di ba? Oo, bakit ka iniwanan dyan? Ba't hindi mo sila kasama? Hindi po ko pwede kasi, hindi po ko pwede kasi sa kanila, mami. Okay, sige, ganito na lang. Para hindi mabigat yung kalooban mo, ganito ha. Since ang kailangan mo ay pang maintenance medicine at pagkain, 'di ba? Sige, ganito dahil meron naman tayong mga regular donors dito sa DCRH Operation Tulong, merong mga mabubuting kalooban. Sige, pabigyan ka muna namin mula sa financial assistance ng Supremo Senator Lito Lapid. Yan, bigyan ka namin ng 2,000 pesos, Nanay Amelita. Salamat po, mami. Sa pasensya na Lito Lapid po. Maraming salamat po inyo po. Salamat po. Oo. Ganito, Nanay Amelita, yan po'y maliit na halaga lang pero dapat merong susuporta sa'yo, ha? Tapos bigyan ka namin, dagdagan namin yan, 3,000 pesos mula kay Sir Michael Guy, sa MG Forex. Oo. Nanay, naiintindihan natin yung kalagayan mo pero dapat meron kang pang-sustain dyan. Pagka hindi ka nakakapaglabada, paano ka kumakain? Po? Paano ka kumakain pagka hindi ka naglalabada? Hinihilap po sa mga kaibigan ko. Naku, mahirap yun, Nanay. Oo. Sige. Pero kung humihingi ka, pagka ba if ever meron kang mapagkakakitaan bukod sa paglalabada, ano yan? Anong alam mo na? Wala po. Man kasi nanginilap po sa mga kaibigan ko. Pagkain tapos pag-lemis po. Tapos na po ako sa Quiapo. Hindi po ako ng pagkain sa Quiapo. Sa mga pila po. Sa mga pulubi po sa Quiapo. Hirap ng buhay ng Nanay Amelita. But anyway, sige Nanay Amelita ha. Anyway, tanggapin mo muna yung 5,000 pesos pang kabuuan, 2,000 pesos mula kay Sen. Lito Lapid, 3,000 pesos mula sa MG Forex, at maaring doon sa may maari pang tumulong sa'yo. Ayan, pwede magpadala any amount, mapagsama-sama tulungan natin si Nanay Amelita Castillo
At pwede magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen at pagsamasamahin natin pati sa pagkain. Pero sana may source of income itong si Nanay Amelita na pwede niyang pagkunan kung wala naman yung mga anak niya sa tabi niya para siya ay tulungan din. Okay, Nanay Amelita? Sige po't kakausapin namin kayo, Nanay, ha? Kausapin namin kayo. Ayan mga kaibigan, si Nanay Amelita, Castillo. Kausapin natin siya, ipiwi na. Tingnan nga natin yung talagang kondisyon ng kanyang kalalagayan niya ngayon. Kasi syempre yung amount of 5,000 pesos, yan ay pansamantala lang. Pagkatapos nun, paano yung kanyang mga gamot? Mayroong mga anak pero wala daw trabaho. No? Mahirap na yun. Anyway mga kaibigan, babalik po tayo saglit lamang. DZRH Operation Tulong. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and Vara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings and trends, massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa DZR. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZR Reach Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 5 minuto. No, 5 minuto na lamang po at alas 11 na ng umaga. Standby lang Isa Gabriel. Meron tayong mga pasasayahin mamaya. No? Nasaan ba tayo? Mukhang nakikita ko si Isa nasa gasolinahan eh. Pero bago dyan, alamin muna natin yung southbound daw ng North Avenue halos 2 buwan ng isasara. No? 2 buwan na isasara ng Department of Transportation. Dahil daw po doon sa tinatayong MRT3. Naku, alamin natin impact niyan. RH5, Val Gonzales. Val. May napakahalagang balita ito, May, lalo na dun sa mga motorista na dumadaan dito sa lugar ng elliptical road dahil simula pa kaninang alas 10 ng umaga ay pansamantalang sarado muna sa mga motorista ang southbound lane ng North Avenue dito sa kanto ng elliptical road sa Quezon City. Ito ay kasunod ng isasagawang pag-i-install ng gable roof o yung bubungan na may 2 tarangkahan sa tinatayong MRT7 malapit sa Quezon Memorial Circle Station. Sa abisong inilabas ng Department of Transportation at SMC Mass Rail Transit 7 Incorporated, 2 lane mula sa Sugar Center hanggang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center ang sarado araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon simula ngayong araw na ito hanggang sa darating na Setyembre 30. Sabi ng DOTR at MRT7 Management, habang sarado ang southbound, magpapatupad ng zipper lane sa kabilang lane o sa northbound para maibsan ang bigat ng trapiko. Dahil dito, May, abay humihiling ng pangunawa ang DOTR sa publiko dahil sa pansamantalang abala habang itinutuloy ang proyekto para sa mas mabilis at maasahang pampublikong transportasyon. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at sundin ang traffic advisory na inilabas ng DOTR. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, alamin na natin mula sa ating Team Operation Tulong Isa Gabriel, Barangay Silangan sa Taguig. Papuntahan natin ang ating mga nakikitang mapapasaya ngayong umaga ay nasa gasolinahan. Isa, good morning. Good morning. Nandito nga tayo ngayon sa bahagi ng Pateros kung saan ngayong umaga ay tanggalin muna natin ang bad vibes at kasama natin ngayon na masisipag girl power tayo ngayong araw, Miss May. Dahil ngayong araw ay kasama natin ang mga magigiting na pump attendant dito sa isang gasoline station. Kasama ko ngayong araw si Ate Jennifer, kaway kayo, si Ate Yel, si Ate Sheila at si Miss
Abby, ayan. Si Mix Abby, Miss May. Maipagkumustahan muna tayo sa lagay ng presyo ng gasolina. Ate Yel, kumusta ba ang presyo ng gasolina ngayon? Ngayong week po, medyo nagtaas po ng konti. Nagtaas Pagdating sa diesel sa gasolina. ano naman po, Ate Jennifer, ang reaction ng mga motorista natin? Okay lang naman po. Tumaas po yung presyo. Marami pa rin. Marami naman pakarga. So, Kailangan talaga eh. Kaya papatusin kahit tumataas. tumataas. Kayo ba, bilang mga pump-attendant, ano po ang inyong masasabi sa mga kuyang driver natin habang tumataas ang presyo ng gasolina? Ano po, minsan mga kinakausap namin, ma'am, para mawala yung mga galit nila. Minsan kasi pag tumataas, nagre-reklamo po yung mga driver. Dahil nga, Miss May, katulad nga ng nabanggit ni Miss Yel, minsan sila na ang sumasapo ng galit ng ating mga kuyang motorista dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina. Ngayong araw, bigyan naman natin sila ng counting break sa kanilang mga nasasapong galit sa ating mga kuyang driver at bigyan natin ng counting regalo mula sa MBC Operation Tulong at syempre DZRH Operation Tulong. Ngayon, ma'am, si Ma'am Jennifer ay medyo busy lang sa pagkakarga. Pasayahin mo sila, Iza, ha? Pasayahin mo na, ibigay mo na ang ating mga regalo. Ito ang munti pong regalo mula sa MBC Operation Tulong, ating, ito po. Ayan. At itong isang Ay bigas, mga delata, makakatulong sa kanilang hapagkainan. Yes, Miss May. May Bahagi na rin ang ating anniversary ng DZRH. Pa-anniversary yan ng DZRH. 87th anniversary. 87th anniversary natin ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-abot natin sa ating mga kababayan para kahit pa paano ay mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ano po gusto niyo sabihin, ating? Maraming salamat po sa DZRH. Ayan. Kayo po, Thank you po sa DZRH Operation. Sasabihin mo, mag-iingat sila ha, doon sa mga nagpapakarga tapos sabay takbo. Ate, nako, mag-iingat daw kayo dun sa nabaltaan niyo yun, yung nagpapakarga tapos biglang tumatakbo. Meron na ba kayo ganun na? Wala pa naman po. Wala pa naman. Anong ginagawa nila? Tanong mo doon sa kanan mo, paano ginagawa nila para makaiwas sila sa ganon? Kayo po, may pag ganong pagkakataon na paano tingin niyo may iwasan? Mga ganong sitwasyon siguro dapat pagkakarga, bayad agad para iwas. Kaliwaan. Yeah. Opo. Oo, wag mo nang ibigay, wag mo nang isarado yung tangke. Bayad muna. Bayad muna. Payment first, bago karga. Para sure. Oo, alerto na ba sila? Na-alerto ba sila? Naka-alerto po ba kayo pag Yes po, kailangan palaging alert. Yun, no? Kapag po nangyari kayo po. Opo, kami po mag-charge. Okay, maraming salamat, Iza. Namin ng mga ganong Thank you, Iza. Yes, Miss May, mula pa rin dito sa bahagi ng Pateros, ito pa rin si Izzy Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Iza Gabriel, Team Operation Tulong sa ating pa-87th anniversary po ng DZRH. Ayan, sa ating mga pump attendants. Mga kaibigan, pansamantalan tayo magpapaalam. Thank you very much, EP Wina Perlezoro. Ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya sa special coverage pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit